Magandang gabi. Sikat ang re-review natin ngayon. Malamang nasubukan mo na. Ito lang ang alam kong single malt scotch na may billboard sa EDSA. At ito rin ang best-selling single malt scotch sa buong mundo. Welcome to Russell Wright's Reviews. Iinumin natin ang isa sa mga sikat na Glen. Kasama ng Glenlivet at Glenmorangie. Ito ang Glenfiddich. Kasama natin ngayon ang kanilang 12-year-old expression. So, ayan yung bote. Ayan yung iconic na triangular na bote. At ito ang kanilang lalagyan. Ayan. Okay. Sisimulan natin ang video, as usual, sa pamamagitan ng pagde-define kung ano itong iniinom natin. So, ang Glenfiddich ay isang single malt Scotch. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang yan? Single, ibig sabihin galing sa isang distillery, single distillery. Malt, ibig sabihin ang grain component nito ay malted barley lamang. At Scotch, para matawag na Scotch, ang isang inumin, dapat ito ay gawa sa Scotland. Maliban sa grain component, ang ingredients lamang ay tubig at yeast. At walang ibang additives pero pwedeng maglagay ng caramel coloring. Minimum alcohol strength para matawag na Scotch ay 40%. May iba pang legal requirements na, wala naman na tayong masyadong pakialam. Ang Glenfiddich Distillery ay itinatag noong 1886. Itong bote natin ngayon ay 700 ml. 40% ABV at may age statement. Hindi lang makita dahil ang lakas ng ilaw natin. 12 years old ang boteng ito. So, story time. Ang Glenfiddich ang pinakaunang single malt Scotch whiskey na natikman ko. Kasi nga, sobrang accessible niya kahit saan meron. So, isang gabi habang nasa video kami dyan sa Mandaluyong, umorder ako nito. Unang tikim ko, parang, ano ba special dito? Batang sikat nito? Parang wala namang pinagkaiba sa Black Label. So, habang tumatagal, na-realize ko na, nasabi ko lang pala yun dahil hindi pa developed ang aking palate. Baka kasi nung gabing yun, nung nalasahan ko yung pagka-fruity ng Glenfiddich, naalala ko yung fruity notes ng Black Label. Kaya nag-register sa akin na parang wala naman silang pagkakaiba. Pero ngayon, sobrang linaw na sa akin ng pagkakaiba nilang dalawa. Yung smokiness ng Black Label. So alam ko na yung mga ganun ngayon, yung fruitiness nitong Glenfiddich. So malinaw, malaki ang kanilang pagkakaiba. Okay, bago ko makalimutan, additional information pala. Ang Glenfiddich 12, itong expression na ito ay matured sa Oloroso sherry and bourbon casks. So, ibig sabihin, nag-inage siya sa bourbon casks galing sa Estados Unidos at Oloroso sherry casks. So, expected natin may makukuha tayong, syempre, bourbon notes at saka fruity notes ng sherry. So, yung influence ng sherry, makukuha natin dito sa Glenfiddich 12. Okay, tayo na at uminom. So, meron na akong binuhos kanina. So, siguro mga 2 minuto na nakakalilipas. Okay, so, ayon sa kanilang website, kulay ay golden. Sa research ko, hindi ko nakita kung natural color ba to o may nilagay silang coloring, but basta ayan, golden yan. So sa white background, ayan, golden, yes, ayan. Tinignan ko rin, wala siyang masyadong legs. So ano ba ang legs sa whiskey? So pag ginalaw mong ganyan yung whiskey mo, may whiskey na didikit sa gilid ng baso, di ba? So habang bumababa yung whiskey pabalik dito, magfo-form siya ng legs, yung mga guhit na dinadaanan ng whiskey pabalik sa baba. So, legs ng Glenfiddich, medyo manipis, medyo mabilis mawala. At parang
senyales yon na yung magiging mouthfeel nito mamaya ay medyo manipis. So, yon. Ano pa? Ganda tignan. Parang wine. Ganun. Okay. Tikman na natin. So, sa nosing muna. Sa nose, ayon sa kanilang website, distinctively fresh and fruity with a hint of pear. Beautifully crafted and delicately balanced. Okay, so kanina nung inumoy ko to, fruity talaga. Pero hindi ko alam kung nakuha ko specifically yung pear. Try natin ulit. So, sa nose, kuha mo pa rin yung ethanol pero konti. Nangingibabaw yung fruitiness. So, pag inamoy mo to, hindi ito katulad ng ibang alak na pag gaganong ka magkatawas. Hindi. So, ito, mabango. Nangingibabaw yung fruitiness. Pero, yeah, may ethanol pa rin. Siyempre, amoy mo pa rin yung alcohol. Pero, lamang yung fruitiness. May grapes. Kasi, siguro yun yung, well, galing nga sa sherry cask. Sherry is wine, right? So, yun, may konting ganun, pero hindi overpowering. Lamang talaga yung pagka-fruity. Hindi alam ko anong fruit. Basta kombinasyon ng kung ano-anong prutas na siguro nilagay sa, imagine mo, nasa fruit basket, tas 3 araw na nandyan. Ganun. So, yun yung nakukuha ko. So, meron talagang fruity notes, nangingibabaw. Delicately balanced. Sure, yeah. Siguro yun yung ibig sabihin kapag hindi nangingibabaw yung amoy ng ethanol. So, parang accurate naman kung ano yung binigay nila sa kanilang website. Okay. Palate. Ayon sa kanilang website, characteristic sweet fruity notes develops into butterscotch cream, malt, and subtle oak flavors. Okay. Subukan natin. Una, alcohol burn. Meron, pero hindi harsh. Hindi ko siya tatawaging sharp o challenging. Tama lang. At 40% ABV, that's to be expected. So, okay. Hindi matindi yung alcohol burn. Ano nakuha ko? Yung fruitiness na nakuha natin sa amoy, reflected siya sa palate. So, totoo yung sinasabi nila dito na characteristic sweet fruity note. So, yeah, may tamis. Meron. Pero yung sinasabi nilang butterscotch and cream, siguro hindi lang ganun ka-develop yung aking palate. So, hindi ko nakuha yun masyado. Pero yung malt na sinasabi nila, yeah, meron. Pwede ko siyang ihambing sa pag umiinom ako ng all malt na beer. So, yung ganung notes, meron siya. Subtle oak flavor, siguro yun yung konting pait. Kasi, well, yun nga, bourbon casks, diba? So, expected na merong konting pait dyan. Yung oak flavors may impart dun sa whiskey. Mouthfeel, manipis. Pero hindi masama. Sakto lang. So, expected naman natin yun dahil nakita natin sa legs niya kanina. Pero ox lang. Hindi ko siya tatawaging oily, thick. Hindi. Medyo manipis yung mouthfeel. Okay. Pero yeah, fruity, very minimal alcohol burn. So, kung beginner ka, you might like this. Okay. Finish. Sabi sa website, long, smooth, mellow. Mellow, yes. Long, sure. Hanggang ngayon, nandito pa siya. So, hindi mabilis matapos yung experience. Smooth, oo. May iniiwan siyang konting pakla. Imagine mo na lang kumain ka ng saging. Yung iniiwan na aftertaste ng saging. Parang ganun. So, may konting pakla. Pero, yeah, smooth, mellow. Long, sure. Sige, nandito pa rin siya hanggang ngayon. Eh. So, okay. Good experience. So, okay bang whiskey ang Glenfiddich? Oo naman. Lalo na kung nagsisimula ka palang uminom ng scotch. Sinasabi ko to kasi baka pag ginugol mo ang reviews ng Glenfiddich, makikita mo sa mga description, boring,
bland, basic. So, karaniwan kasi ng mga nag-iiwan ng mga review na ganyan ay mga veterano na, mga experienced drinkers. Pero, bottom line, okay na whiskey ang Glenfiddich 12. So, kung nagsisimula ka pa lang, kahit alin dun sa mga sikat na Glenlivet, Glenmorangie, Glenfiddich, okay yan. You can't go wrong with any of those. Parang okay sila na, alam mo yun, swabing inom pagkatapos ng araw. At, well, tsaka okay talaga sila bilang intro sa single malt na Scotch whiskey. They are popular. Those three are popular for a reason. Accessible sila at okay sila. Okay. Salamat sa panonood. Tandaan, drink less, drink better. Hanggang sa muli.